Ang kwentong ito ay mula noong 1906 sa isang nayon sa England. Nakipagkita ang abogado na si Arthur Kipps sa kanyang kliyente na si Kristen. Naglalakad siya dala ang kanyang maleta. Nakita niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga bata mula sa kanilang mga bahay. Kumaway siya sa isang bata at ngumiti. Ngunit sinarado ng bata ang bintana at pumasok na lang sa bahay. Ang weirdo naman dito. Pumunta siya sa bahay ni Christine at binigyan siya nito ng mga gawain. Nanghihinayang na nagsalita si Christine. Nakikiramay ako, Arthur. Napakabait pa naman ng iyong asawa. Nakakalungkot. Wala na sila dito sa mundo. Pati ang iyong anak. Wala tayong magagawa sa nakaraan, Ginang Christine. Nag-uusap sila nang may narinig si Arthur na kakaibang boses. Nagtaka siya kung bakit parang hindi ito pinansin ni Christine. Kilala mo ba yung naririnig kong umiiyak? May nangyayari dito sa nayon kada buwan, Arthur. Kapag pumupunta siya, may kaakibat na panganib sa mga bata dito. Ang anak ng naririnig mong boses ay nagpakamatay na rin. Ha? Nagpakamatay? Anong ibig mong sabihin? Oo, kasalanan niya lahat ng ito. Dahil sa kanya, yung 3 dalaga ko, tumalon na din sa bintana at nagpakamatay. Mapayapang tumingin si Christine sa litrato at ng kanyang mga anak. Hindi mapakali si Arthur sa kanyang narinig. Namimiss na niya ang kanyang asawa at anak. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at binigay ito kay Christine. Pinunasan ni Christine ang kanyang luha. Salamat, Arthur. Hanggang kailan ka dito? Meron na lang po akong 1 linggo dito, Ginang Christine. Sige, magpahinga ka na sa guest room. Gusto niyang malaman ang buong kwento. Pwede mo bang ikwento sa akin kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito? Huwag mo nang alalahanin, Mr. Arthur. Magpahinga ka na lang. Pumunta sa guest room si Arthur at tumayo sa bintana habang nakatingin sa litrato ng kanyang asawa. Nang tumingin si Arthur sa salamin ng kwarto, nakita niya na may nakatayong babaeng nakaitim sa kanyang likod. Maputi ang kanyang mukha at malalim ang kanyang mga mata. Nang tumingin si Arthur sa likod, wala nang tao doon. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tumingin siya sa labas at nakita niya ang babae na nakaupo sa labas. Pinuntahan niya si Arthur sa labas, dala ang lampara at nakitang wala ng tao doon. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang tahimik ang buong nayon. Paano ba kayo nakakatulog kaagad? Pabalik na si Arthur sa kanyang kwarto nang may nakita siyang bata sa ibabaw ng balon. Kinabahan si Arthur para sa bata. Bata! Bumaba ka dyan! Delikado dyan! Tumingin sa kanya ang bata. Nangingitim ang kanyang mga mata at siya ay umiiyak. Nang tumingin ang bata kay Arthur, ngumiti siya at tumalon sa balon. Naku, hindi! Pumunta si Arthur sa balon at nagulat nang makita ito. Nakita niya ang babae na nakasuot ng itim. Sino ka? Nagsimulang tumakbo ang babae, kaya hinabol niya ito. Nagpunta siya sa patag na lugar, tinignan ang buong paligid, ngunit wala siyang nakita. Nang bigla siyang umikot, nandun na ang babae. Umalis ka na dito. Hindi mo maililigtas ang kahit sino! Naging usok at naglaho ang babae. Dumampi ang hangin kay Arthur. Kinabukasan, naging bala si Arthur sa pagkamatay ng bata. Araw-araw may namamatay na bata. Unti-unting nababaliw si Arthur. May problema ba, Mr. Arthur? Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dito? Parang may sakit ka. Ginang Christine, may nakita akong babaeng nakaitim. Sino siya? Sabihin mo sa akin. Ginang Christine, kung hindi baka makabaliw ako. Sobrang bigat nito para sa akin.
Nag-aalala si Christine para kay Arthur. Pinaupo siya nito at pinainom ng tubig. Uminom ka, Mr. Arthur. Uminom siya at tumingin kay Christine. Yung babaeng nakikita mo ay mas kilala bilang ang babaeng nakaitim dito sa Nayon. Dito siya nakatira dati at may 2 anak. Namatay ang kanyang asawa at kailangan na niyang iwan ng kanyang mga anak para makapagtrabaho. Isang araw, nahulog ang kanyang mga anak sa isang balon habang naglalaro at walang pumansin sa kanyang mga anak. Nang bumalik siya sa bahay at nakitang nawawala ang kanyang mga anak, kinausap niya ang mga taga-Nayon at hinanap ang mga bata. Habang naghahanap, nalaman niyang nahulog ang mga bata sa balon. Nagwala siya at ibinuntong ang kanyang galit sa mga taga-Nayon kung bakit hindi nila binantayan ang kanyang mga anak. Kaya tumalon din siya sa balon at namatay. Mula noon, tuwing dumadalaw siya sa Nayon, nagsisimulang magpakamatay ang mga bata. Nalungkot pa si Arthur nang marinig ang kwento. Naintindihan ko, Arthur, pero hindi mo siya kayang harapin. Napakalakas niya. Kailangan mo na talagang umalis dito. Hindi to pwedeng magpatuloy. Nakita ko ang mga magulang na nawalan ng anak. Ako rin, nawalan ng asawa at anak. Gusto ko silang matulungan kahit papaano. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, pero wala kang laban sa kanya. Napakalakas niya. Umalis ka na lang. Walang magbabago dito. Bumalik si Arthur sa kanyang kwarto. Madilim at naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto. Sumilip siya sa bintana at nakita na naman niya ang babaeng nakaitim. Hindi ko hahayaang makapatay ka ng bata! Pumunta si Arthur sa babae ngunit nawala ang babae. Nakita niya ang bata na tumatakbo papunta sa balon. Kinuha ito ni Arthur at sinubukang itakas ang bata. Nagalit ang babaeng nakaitim nang makita ito. Tinulak niya si Arthur. Tumama ang ulo ni Arthur sa bato. Tumayo at pumunta ulit papuntang balon ang bata sa impluwensya ng babaeng nakaitim. Nang may masmasan si Arthur, nakatalon na ang bata. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo maililigtas ang kahit sino! Nawala ang babaeng nakaitim. Labis ang pagkalungkot ni Arthur sa kanyang nakita. Bumalik siya sa kanyang kwarto at tinignan ang kanyang sarili sa salamin. Tila nabasag ang kanyang puso at utak. Wala akong karapatang mabuhay. Dapat mamatay na ako. Pumunta si Arthur sa bubong at tumalon. Hindi niya maintindihan ang desisyon ni Arthur. Hindi pa rin umalis ang anino ng babaeng itim hanggang ngayon. Hindi pa rin ligtas sa mga bata ng Nayon na iyon sa kaguluhan ng babaeng nakaitim. Ang wakas.